Hirap na ba talaga kayong ipagtanggol yung presidente nyong tanga at magnanakaw? Ah? Hirap na hirap kayo ipagtanggol si Bongbong Marcos? Tapos sasabihin mo, si VP Sara tatakbo ng 2028? Si PBBM po, tinawag na tanga at magnanakaw. Okay? Unahin muna natin yung magnanakaw. Inakusahan mo yung Pangulong magnanakaw eh. Okay? So, kasi nagsimula yan dito. May banat si Kent Garcia dito. Panoorin natin Okay. Tingin ninyo talaga, no? Si Sara tatakbo para sa bayan? Hindi. Tatakbo yan para maghiganti sa nangyari. Totoo naman yan. Naniniwala ako si Sara Duterte tatakbo yan para maghiganti. Diba? Maghiganti talaga yan. At, naiintindihan ng mga Pilipino yun. Pero teka lang. Bakit mo tinawag na tanga at magnanakaw yung Pangulo? Okay? Kasi kung ang Pangulo pala magnanakaw, bakit si Sara Duterte yung may issue? Bakit mga Duterte yung nai-issue sa mga pagnanakaw na yan? Diba? Pero yung sinasabi mong magnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos, ikaw lang nag-i-issue niyan. Pero ang tanong, eto madali kasing mag-akusa. Pero ang patunayan po, yung mga sinasabi nitong bayot na to, nitong chupador na to, mahirap. Diba? Mahirap po kapag inakusahan mo yung Pangulo na magnanakaw. Tanga at magnanakaw. Inakusahan mo si PBBM. Meron ka bang resibo? May mga ebidensya ka ba? Na kung ano yung mga ninakaw niya? Paano siya nagnakaw? Saan napunta yung pera? Kaya mo bang i-provide yun sa mga Pilipino? Kaya mo ba yung putang ina mo ka? Ano sa tingin mo? Kayang-kaya mo ba yun? Or baka naman, wala lang. Gawa-gawa mo lang para makapanira. Halatang-halata naman eh. Ngayon, si PBBM po, tanga daw. Sabi ng bayot na to. Okay, napakatanga daw po ng Pangulo. Tanga daw po talaga si PBBM. Bilib nga naman ako sa'yo, no? Sa pagiging, dahil inakusahan mo siyang tanga. Okay? Dahil tanga si PBBM sa paningin mo, o tingnan mo yung ginagawa ng Pangulo ngayon, may pabahay sa Mindanao. Diba? Tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo. Or lindol. Diba? Pagputok ng bulkan. Si PBBM po nandyan palagi. Yung tinatawag mong tanga. Pero yung tinatawag mong mabait at pinupuri mo, putang ina, namimigay lang ng lugaw. Namimigay lang ng pandesal. Namimigay lang po ng pandesal. Tapos mabait na, namigay lang ng pandesal with kayo punta. Mabait na. Namigay lang ng palugaw with perma. Mabait na. Di ko maintindihan sa bayot na to. Diba? Bakit galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos? Huwag na kayong umasa na yan si Sara magiging presidente sa 2028. Napakalabo. Diba? Nakita na po ng mga Pilipino kung gaano katanga itong bugitan, babaeng ito. Diba? Gaano kabobo? Ubloks ba? Ubloks. Anyway, ito yung topic natin ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo tuloy-tuloy sa ating topic ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. And syempre mga pre, may TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan. So yun na nga mga pre, eto na. Ayan eto na. Unahin po muna natin ito mga pre. Etong, hindi lang kulong. Ibabalik ang pera na ninakaw. So, ibig sabihin yung mga nagnakaw po na mga politiko, okay, yung about sa flood control na yan, hindi lang po kulong yung aabuti nila, kundi kailangan po nilang ibalik yung kanilang mga ninakaw, di ba? Ganun po yun. Ibabalik yung mga ninakaw. Kailangan yun. Pangit naman na magdudusa ka lang sa kulungan, tapos yung nakaw mo, nananatiling nandyan. Hindi po pwede yun. DPWH at Insurance Commission nagsalid para habulin ang mga palpak na kontraktor. Itong mga kontraktor na to na pumalpak,
na mga nagbulsa ng pera ng taong bayan, na mga pukin ng ina nyo, ha? Hindi lang pala kulong yung aabutin nyo. Kundi, kayo din ay kailangan ibalik nyo yung inyong mga pinagnanakaw ng mga putang ina nyo. Diba? So maganda yun mga pre. Eto na, bigyan muna natin ito ng reaksyon bago yung isa na talagang minaliit po si Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin po natin ito. Lahat ng finailan namin ng kaso, halimbawa yung 5 kaso na 5 project na finailan natin ng kaso Lahat ng finailan ha? Lahat? Take note ha, take note. Sa 1st District ng Bulacan, kasama yan. Yung Wawaw, Sims, Wawaw. Wawaw ha? Timothy, etc. Yung final ng ICI sa Mindoro. Ibig sabihin lahat po ito ha? Yung projects ng Sunwest at ng St. Timothy at ng Elite, yon, kiklaim na rin natin yan. Yun yung maganda, di ba? I-claim natin yan. I-claim na lang natin yan. Pero teka lang. Nagtataka ako dito sa taong ito mga pre. Puro siya investigasyon yung... masingit ko lang to ha. Puro investigasyon yung ginagawa nito. Wala pa po napapatunayan. Di umano. Ito kasi, itong taong ito, bata ni Bongo. Wala lang, investigasyon lang. Di umano pero kailangan talaga, ano talaga ito? Kawawa po ang ating Pangulo kung magkukunyari lang tayo na puro lang investigasyon. Mahirap po. Pero, antayin po natin yung sinasabi niya. Okay? Kapag ito'y nangyari, naniniwala ako na totoo yung kanyang mga sinasabi. Pero pag wala, puro lang pinapaasa tayo, mahirap yun. At kailangan din po, kawawa po ating mahal na Pangulo. Tingnan po ng Pangulo natin yung mga tao nakapaligid sa kanya. Baka mamaya may hudas na dyan. Ha? Baka mamaya may hudas na dyan. Mahirap. Mahal po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So, protektahan po natin pag may nakita tayong kapalpakan ng mga taong nasa paligid niya. Kailangan po natin sitahin. Diba? Oo, hindi naman pwede na gagaguhin mo lang yung Pangulo. Diba? So, lahat yun, sabi ng taong ito, ibabalik yung mga nakaw. So, abangan po natin yan at tatandaan natin yan. Ha? Tatandaan natin. Baka mamaya, ikulong nyo lang. Diba? Kailangan maibalik. Diba? Kapag nag-iimbestiga ka, siguraduhin mong may mapapanagot. Ha? Hindi naman pwede na pupunta ka lang dun sa isang lugar. Mumura-murahin mo lang yung tao dun. Putang ina, gaganyan-ganyan ka, duro-duro ka dun. Tama ba yun? Hindi pwede. Kailangan, yung pagmumura mo sana, may kasamang aksyon. Diba? Ganun dapat. Patuloy natin. No, so, ano yan, no? Meron tayong proseso at struktura para masigurado na kapag yan ay nadiskubre, may proseso ngayon, ang focus ng ICI na ay yung ghost projects, no, in-announce na ng ICI yan nung Lunes. No? So yan ang magiging focus natin with the help of the ICI. So ayan po yung abangan natin. Ito pa, pera ng bayan, mababalik na. Yan Hindi kailangan matapos yung criminal proceedings sa ombudsman at later on sa mga korte sa Sandigan Bayan. Bago tayo... Kabang-abang po ito mga pre. Kasi ang ine-expect lang po talaga ng mga tao, makukulong itong mga tao na to. So meron pa pala tayong mas aabangan. Bukod sa makukulong po sila, yung mga pera na yun, halimbawa, pinambili nila ng mga sports cars, lahat po ng yun, babawiin po. Sana po mabawi. Hindi lang po pera ha. Sana hindi lang po pera yung bawiin. Pati mga ari-arian po nila. Mabawi. Kasi, malinaw naman yan Hindi naman nila mabibili yan kung hindi galing sa pera ng taong bayan. Diba? So, kailangan po mabawi. Pag nabawi, ang taong bayan, makakahinga po ng maluwag. Diba? Alam ko po yun po yung gustong gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Na magkaroon ng hustisya
dito sa mga flood controls na to. Na malaman ba ng taong bayan kung sino yung mga magnanakaw, paano yung saan napunta yung mga pera na yun. Diba? Yun yung gusto ng ating Pangulo, na mapanagot itong mga tao na to. Pero paano nga mangyayari yun kung merong nakapaligid kay PBBM na mga anay? Si PBBM maipakita sa taong bayan kung ano yung totoo. Pero yung iba dyan na nakapaligid sa kanya, nagkukunyari lang, imbestiga lang. Wala namang resulta. Oh. Diba? Mahirap yun. So, tulungan po natin ang ating Pangulo, mga pre. Tulungan po natin. Huwag po natin papabayaan. Tayo po yung kailangan ngayon ng Pangulo. Diba? Tayo po yung kailangan ni PBBM ngayon. Hindi po yung mga taong anay na nandyan. Durugin po natin yung mga taong anay. Expose natin sila. Yung kanilang pagkukunwari. So, tuloy natin. Tayo mag-claim. Once na-file na natin yung mga kaso sa ombudsman o sa ICI, pwede na tayo, o na-file natin sa ombudsman at na-refer natin yung mga dokumento sa ICI, pwede na tayong magsimula ng proseso. So, tandaan niyo po yan, ha? Meron siyang pangako. Pag ikaw ay nangako, kailangan mong tuparin yan. Ng pagkukuha ng mga bonds na yan. Maganda po yung sinabi niya. Wala naman akong doon, kontra sa sinabi niya. All goods yun. At yun talaga yung kailangan ng taong bayan. 'Di ba? Na mapanagot yung dapat mapanagot. 'Di ba? So anyway, next topic na po tayo, mga pre, at bigyan po natin ito ng reaction, itong video na ito. Ayan. Panoorin po natin to. Tingin ninyo talaga, no? Si Sara tatakbo para sa bayan? Hindi. Tatakbo yan para maghiganti sa nangyari. Totoo yan, ha? Si Sara Duterte ay maghihiganti lang yan sa mga Marcos. Walang gagawing matino yan pag yan yung naging presidente. Pero alam ko malabo. Diba? Alam ko malabo. Malabong mangyari yun. Hirap na hirap na ba talaga kayong ipagtanggol yung presidente nyong tanga at magnanakaw? Hirap. Tinawag po si PBBM na tanga at magnanakaw, ha? Nang wala siyang basihan. Paano naging tanga yung Pangulo? Paano, ano yung mga ninakaw niya? Wala namang napatunayan, di ba? Napatunayan niyo ba na may ninakaw yung Pangulo? Paano yung proseso ng pagnanakaw? Anong ninakaw? Saan nilagay yung ninakaw? Anong binili? Gamit yung mga perang ninakaw? Sabi mo, utang ina mo. Sige, tuloy natin. Hirap na hirap kayo ipagtanggol si Bongbong Marcos, tapos sasabihin mo si Paano naging hirap na hirap kami ipagtanggol yung Pangulo? Chill lang naman kami. Diba? Chill lang kami. Sino ba yung may mga kaso ngayon? Di ba kayo? Sino ba yung nahihirapan? Hindi kayo. Dahil tagapagtanggol kayo ng mga manyak na pamilya. Manyak tuloy. Sorry. Ano lang, tao lang, nagkakamali. Magnanakaw pala. Sara tatakbo ng 2028 para maghigante? Isang malaking katangahan ang sinasabi mo. Bakit? Bakit isang malaking katangahan, bakla? Bakla support. Bakit? Anong sabi ni Pulong? Pagbabayarin niya yung nag-kidnap daw sa kanyang anak, sa kanyang tatay. Paano pag sila yung nandyan sa Malacanang? Di gagamitin na lahat nila ng power nila para lang makagante, di ba? Pero, ano na lang yan? Panaginip nyo na lang yan. In your dreams na lang. Asa pa kayo na makakabalik kayo. Isang malaking kabubuhan dahil ang pagkakilala namin sa mga Duterte ay paglilingkod sa bayan. Paglilingkod at pagpatay ng mga Pilipino. Diba? Ang pagkakilala ko rin sa mga Duterte ay puno ng kayabangan. Puno ng kayabangan at puno rin ng kaduwagan. Yan yung pagkakilala ko sa inyong President Rodrigo Rua Duterte. Tuloy natin. Hindi katulad ng presidente mo, naglilingkod sa kaba ng bayan. Naglilingkod sa kaba ng bayan. Oo nga, no? Kasi ang ating Pangulo, matulungin.
halos buong bansa iniikot. Diba? Tapos si Sara Duterte, nagpapasarap lang dun sa sulok ng kanyang kwarto na with aircon. Relax, relax lang. Asan yung tulong ni Sara? Wala. Pag may media, ang sasabihin niya, hindi, kasalanan to ni BBM. Ako ay apoy na hindi mapatay. Ayun. Nasunog yung Gmall Davao, di umano. Davao, mayroon pang parte ng Davao na nasunog din. Niyanig yung Davao, I think 2 beses niyanig yung Davao na lindol. Dahil si Sara Duterte, ang pinakamasamang vice president sa ating bansa. At pinakamahangin, puno ng yabang. Diba? Ang kakapal ng mga pagmumukha. Talaga namang makapal yung mukha namin. Saan ka ba nakakita ng pagbumukhang manipis? O di ikaw na yung manipis yung mukha kasi puno ng filter. Utangin ang mukha yan. Ano bang pinapanood ko? Ano bang binibigyan ko ng reaksyon? Filter? May pimples pa nga ako. O kung pinilter ko sana itong mukha ko, di wala na akong pimples. Dahil yung mga pagmumukha nyo, namanan nyo kay Digong. Rough ba rough? Road. Diba? Yun. Palibhasa kayo, hindi nyo kayang ipagmalaki yung presidente nyo dahil tunay na magnanakaw. Hindi daw natin kayang ipagmalaki. So, mali ka dyan kasi araw-araw naman namin pinagmamalaki at niyayabang sa inyo yung mga ginawa ni PBBM. Diba? Kayo nga hindi nyo may pagmalaki yung pagmamariwana ni Digong. Siya na mismo yung umamin. Nagmamariwana siya. Bakit hindi nyo ipagmalaki? Kinakahiya nyo? Ang inyong dugyot na tatay? Bakit ko po nasabing dugyot na tatay? May mga video po kasi siyang lumabas na sa harapan pa mismo ng media, nakikipaglaplapan po siya sa babae! Anong tawag doon? Di dugyot na tatay dutae. Uy, nako. Nakakahiya kayo. Uy, nakakahiya pala tayo. Oo, mas nakakahiya kayo. Dahil yung mga sinasabi nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, wala kayong basihan. Pero, kami, lahat ng mga banat namin kay Digong meron. Sino bang saan ba kami nakakuha ng ebidensya? Saan ba? Nasa media yan Siya mismo yung umamin. Di ba? Basic! Nakakaya kayo mga loyalista at mga kakampi na mga basura. Diin na diin, di ba? Basura? Diin na diin. Diin na diin daw po. Screenshot ko nga muna to. Screenshot ko lang yung mukhang ito. Ayan, na-screenshot na kita. Pan-thumbnail po natin ito. Alam nyo, ang pagiging basura nyo, huwag nyo namang ipasa sa amin. Diba? Huwag nyo ipasa sa amin. Halatang halata po na kayo yung basura. Diba? Kasi kahit yung pagpatay, di umano ni Digong sa mga Pilipino, pinagtatakpan nyo. Kahit umaamin na si Digong na meron siyang pinatay, didepensahan nyo pa rin dahil kayo yung totoong basura. Yan yung reality. Basura lang kayo. Dahil yun ang totoo. Basura kayo sa lipunang ito. Dahil kung kami mga DDS tayo dugyot supporter ay alam namin na mali ang ginawa ni Duterte noon, hindi namin ipagtatanggol at hindi kami magpapatuloy na DDS kung alam namin mali ang ginawa ni Duterte. Okay, alam niyo mali. Yung umamin na nga si Digong, pumapatay siya, may hinulog sa helicopter, ano pa, yung ano niya, yung pagmamariwana niya, pampalakas daw niya. Tama ba yun? Di ba umamin siya, nagmamariwana siya, pampalakas daw. So ano sa tingin mo, tama ba yun? Palibhasa kasi, bangag ka. Ikaw yung totoong bangag at yung tatay mo. Oo. Kaya, naintindihan ko kayo ngayon. Bakit nagwawala ang mga manyakis na mga DDS at mga adik na mga DDS? Bakit? Sa panahon kasi ni Digong, libre po yung droga. Malaya po sila makakabili. Pero sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos, wala na po.
inubos na po. Ha? Pinaguhuli na yung mga drug lord. Tapos pag nakahuli po ng droga, ang Pangulong Bongbong Marcos, sinusunog po yan nila. Pero pag sinigaw nakahuli, ng halimbawa, 100 droga, ang lalabas lang sa media, 5. Oh. Kaya nagwawala na po sila. Nagwawala na po sila. Oh. Totoo po yan, nagwawala na po sila. Wala na kasi silang mabilhan. Diba? Oo, sabog na nga yung utak nila eh. Dahil wala nang mabilhan. Oh. Grabe. Oh, tuloy natin. Panahon na siya ay presidente. At kung alam namin na si BP Sara ay nilulustay niya yung pera ng kabanang bayan para sa pag-travel na sinasabi mo, ay isa kami doon sa babatikos at pupunahin. O diba inamin na nga, na sa pag-travel ni Sara Duterte nakagastos siya ng milyon? Putang ina nito ha. Nagre-research ba to? Kabobo! Walang utang! Mali ang ginagawa niya. Ay hindi eh. Wala naman kayong napatunayan na talagang gumastos at lumustay ng pera si BP Sara. Pero yung presidente... Lumabas na nga sa media eh. Diba? Lumabas na sa media na si Sara Duterte ay naglustay ng pera. Okay, tingnan ko ha. Hindi ko kasi napagandaan to eh, pero check ko lang. Katulad nito. Biktima ng mansyang nanuot. This isn't just katulad nito ha, papakita ko lang sa'yo. Bobo ka. Okay? Bobo ka kasi. So, papakita ko lang. I-flex ko lang. Ha? Oh. Sabi mo walang ginastos si Sara Duterte ha? Wala siyang ginastos na pera ng taong bayan. Sabi mo. Okay? Wait lang. Check lang natin. Kasi, kailangan kailangan may mga ebidensya tayo dito. Okay? O ano nakalagay dito? Ano nakalagay dyan? Ayan, basahin po natin. O. OVP says 7.5 million spent on security for VP Sara trips abroad. Oh, ano to? 7 point something million, 7.5 million yung ginastos si Sara Duterte. Oh. Tapos sasabihin mo wala, putang ina mo ang bakla ka. Ha? Sasabihin mo wala, eh ano to? Oh. Okay, forward natin. Sara Duterte used Yan. The Office of the Vice President maintains that Vice President Sara Duterte used her personal funds for her trips abroad. However, a total of 7.5 million pesos was spent on security for these trips. Hi, I'm Bons Magsambol and this is your Rappler Recap. So today we covered the press briefing of the Office of the Vice President about the budget na dapat actually aatinan ito ni Vice President Sara Duterte herself. So last minute at around 10 p.m. we were advised that Vice President Sara Duterte will no longer join the said press briefing. So ito yung mga naging highlights dito sa, it was actually a short press briefing na nangyari dito sa office nila, dito sa Mandaluyong. So the briefing of course was about... Kasi kung talagang wala kang tinatago, always present ka dapat. Diba? Eh bakit nila umiiwas? Ayan 7.5 million Ayan. Spent on security for VP Sara's trips abroad. May tama nga talaga itong baklang ito. Ito. Saan na ba yun? May tama nga talaga. O yan, pinatunayan ko sa'yo nang gumasto si Sara Duterte ng pagkalaki-laki. Tapos sasabihin mo, wala, putang ina mo ka. Bobo talaga. Harap-harapan ng panggagago sa taong bayan. Harap-harapan na. Yung... Yan, isa lang po sila ng ng mga binibitawan salita. Kailangan hindi mawala yung sasabihin nila harap-harapan yung panggagago sa taong bayan. Kahit manatero sinasabi yan. Kahit mga kulangot vloggers, ginagaya nila yon. Iisa lang sila ng banat. Iisa lang po yung kanilang plano.
or takbo ng kanilang content. Ha? Ang i-brainwash po yung mga Pilipino. Ngayon kayo, pareho kayo, ako may utak, ikaw may utak nanonood sa akin. Maniniwala ba kayo dito sa mga utang inang basura na to? Maniniwala ba kayo dyan? Sabi ko nga sa inyo, tanga-tanga na lang po talaga maniniwala dito. Panluloko at pangbubudol sa bayan. Tandaan mo yan. Yan ang hindi nyo matanggap-tanggap sa sarili nyo. Na ang presidente nyo ay isang basura ding tulad nyo. Mga loyalista at mga kakamping. Huwag nyo kaming hamunin. Dahil hindi kami aatras sa inyo. Hindi aatras. Okay. Ganun, matatapang lang po sila sa social media. Pero in reality, sila po ay bakla. Bakla. Matapang man sa social media, putang ina. Kahit ano pang pakikipag-away mo sa social media pa rin yan. Diba? Hindi ka naman mabubukulan dyan. Pero in reality, duwag po sila. Katulad ni Rodrigo Roa Duterte. Okay? Sila po ay duwag. Walang bilang. Takot. Diba? Takot na takot po yung mga yan. Hindi po nila kaya. Ang administrasyon. Sa totoo lang. Kaya, hindi nila kaya sa ebidensya kasi wala sila nun. So, gagawin nila, plan B, paninira po. Pero hindi na uubra yan ngayon. Okay? Hindi na uubra. Matalino yun ng mga Pilipino ngayon. Pero pag didilis ka, tanga ka, didilis ka pa. Malit utak. Kasing laki ng utak na dilis. Tama yun, diba? Dahil kami, ang laban namin ay para sa taong bayan. Putang ina mo. Hindi kita kailangan. Isa ako sa taong bayan. Tadyakan pa kita dyan eh. Taong bayan daw. Paglalaban daw niya. Batukan kita dyan eh. Diba? Gusto, batukan kita. Sa kapwa natin Pilipino. Kasama kayo doon kahit kakampi. Putang ina mo. Banatan kita dyan ng kaliwat kanan eh. Ikaw maniwala sa akin. Kasama ka sa pinaglalaban kung putang ina mo ka. Paglalaban, wala kang utak tapos makikipaglabang ka pa. Bobo. Kayo, kahit mga loyalista kayo, kasama kayo sa laban namin. Mga bobo kayo. Nako, nanggigigil ako sa mga tulad nyo. Mga tanga-tanga kasi kayo, mga bobo kayo, basura. Leche kayo, punyeta, baklang bayaran, baklang walang alam, baklang basura, baklang salot sa lipunan. Yeah, congratulations! Lahat ng yun ay sinabi niya sa sarili niya. Lahat ng yun ay tumama sa kanyang pagkatae. Bakit po pagkatae? Dutae, pagkadutain niya, di ba? Lahat po ng yun ay talagang sampal sa kanyang sarili. So anyway mga friend, hindi ko na pababahin yung ating reaction dito. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Siyempre bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng uploads natin. Siyempre mga friend, may TikTok po tayo, meron po tayong Facebook. Ayun, sana po inyong suportahan. Nandyan po, yan po yung ating mga social media accounts. And syempre mga pre, eto na, syempre. Ayun sa mga bagong subscribers po natin dyan, ako papasalamatan ko lang po kayo. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Hanggang dulo po tayo. May malaki pa po tayong babanggain sa 2028. Mahaba pa po ang ating pagsasamahan. So maraming salamat po sa inyong suporta. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po ang lahat.